Akala ng lahat, perpekto na ang buhay ni Rostum Padilla. Isa siyang sikat na action star, gwapong leading man, at may buhay na pinapangarap ng marami. Pero sa likod ng kaniyang kasikatan ay may lihim na matagal niyang itinago. Nang yakapin niya ang pagiging si Bibi Gandang Hari, yumanig ang buong showbiz. Hinarap niya ang matinding pambabatikos, alitan sa pamilya, at kamakailan ay isang seryosong kondisyon sa puso na nagpilit sa kaniyang bumalik ng Pilipinas. Alamin natin ang buhay ni Rostum Padilla, na mas kilala ngayon bilang Bibi Gandang Hari. Ipinanganak si Rostum Carino Padilla noong September 4, 1967. Anak siya ni Roy Padilla Sr. at Eva Carino at kabilang sa sikat na Padilla clan kasama ang kaniyang mga kapatid na sina Robin at Romel Padilla. Matapos magtapos ng kursong economics sa St. Louis University, napasok siya sa Viva Films noong unang bahagi ng dekada 90. Hindi nagtagal ay mabilis siyang sumikat bilang gwapong matinee idol at leading man. Habang si Robin ay nakilala bilang bad boy ng Philippine cinema, si Rostum naman ang naging romantikong bida sa maraming pelikula. Lalo siyang nakilala sa mga proyektong gaya ng Mista, na nagpatibay sa kaniyang pangalan bilang isa sa pinakamalalaking artista ng kaniyang henerasyon. Kasabay ng kaniyang kasikatan ay ang love team nila ng aktres na si Carmina Villarroel. Hindi lamang sila naging paboritong love team sa pelikula, kundi naging magkasintahan din sa totoong buhay. Noong 1994, ikinasal sila. Itinuturing noon ang kanilang kasal bilang isa sa pinakamalalaking showbiz events ng dekada. Para sa publiko, tila sila na ang larawan ng perpektong celebrity couple. Ngunit sa likod ng mga ngiti sa harap ng kamera, ay may laban na si Rostum lamang ang nakaalam. Sa paglipas ng mga taon, mas lalo niyang naramdaman na may bahagi ng kaniyang pagkatao na hindi niya maipaliwanag. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sinikap niyang mamuhay ayon sa inaasahan ng lipunan at ng industriya, ngunit hindi niya maitanggi ang nararamdaman sa kaniyang sarili. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama ni Carmina. Naghiwalay sila noong 1997 at kalaunan ay naanal ang kanilang kasal. Sa mga sumunod na panayam, sinabi ni Bibi na tunay niyang minahal si Carmina. Ngunit aminado siyang hindi siya naging ganap na masaya dahil hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kaniyang sariling pagkatao. Inilarawan pa niya ito bilang right love but wrong body. Noong 2006, muling naging sentro ng atensyon si Rostum nang sumali siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Doon nakita ng publiko ang isang mas emosyonal at mas bukas na Rostum Padilla. Isa sa pinakamatinding sandali sa kasaysayan ng reality television sa Pilipinas, ang nang aminin niya na siya ay isang gay man. Marami ang nagulat, marami ang naantig, at marami ring nagsimulang maunawaan ang kaniyang pinagdaraanan. Ngunit hindi pa doon natapos ang kaniyang paglalakbay. Noong 2009, ipinakilala niya ang kaniyang sarili bilang Bibi Gandang Hari. Ipinaliwanag niyang habang mas nakikilala niya ang kaniyang sarili, napagtanto niyang hindi lamang tungkol sa sexual orientation ang kaniyang nararamdaman. Natuklasan niyang ang kaniyang gender identity ay babae. Mula noon tuluyan niyang niyakap ang buhay bilang isang transgender woman. Hindi naging madali ang pagtanggap ng publiko. Bilang action star at simbolo ng pagkalalaki, naging malaking usapin ang kaniyang transition. May mga taong humanga sa kaniyang katapangan, ngunit mayroon ding bumatikos at hindi nakaunawa. Isa rin sa pinakamahirap niyang pinagdaanan ang naging alitan nila ng kapatid niyang si Robin Padilla. Dumating sa puntong halos hindi sila nag-usap sa loob ng maraming taon. Nagkaroon pa sila ng maaanghang na palitan ng pahayag sa social media. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti ring naghilom ang kanilang relasyon. Ngayon ay maayos na silang magkapatid at ayon kay Bibi, nirerespeto na ni Robin ang kaniyang pagkatao bilang babae. Ngunit kung may isang pangyayaring muling naglagay kay Bibi sa sentro ng pambansang usapan, iyon ay ang kaniyang kontrobersyal na David and Jonathan vlog noong 2020. Sa vlog na iyon, nagbahagi si Bibi ng isang personal na kwento tungkol sa isang malapit na ugnayan umano ng dating Rostum Padilla at isang sikat na aktor
habang nasa San Francisco sila para sa isang stage production noong 2001. Gumamit siya ng mga alias sa kwento, ngunit habang nagsasalaysay ay nabanggit niya ang pangalang Piolo, dahilan upang iugnay ito ng maraming netizens kay Piolo Pascual. Ayon sa salaysay ni Bibi, nagsimula umano ang lahat bilang isang malalim na pagkakaibigan na nauwi sa isang emosyonal na sandali. Sinabi niyang nagkaroon umano sila ng yakapan at halikan at naging mahalagang bahagi iyon ng kaniyang paglalakbay sa pagkilala sa kaniyang sarili. Gayunman, sinabi rin niyang hindi niya ito itinuring na isang formal o pangmatagalang relasyon dahil sa vlog na iyon muling naging usap-usapan ang kaniyang pangalan. Marami ang naniwala sa kaniyang kwento, ngunit marami rin ang bumatikos dahil sa tingin nila ay hindi na dapat muling binuhay ang isang pribadong pangyayari, lalo na kung may ibang taong nadadamay. Mahalagang tandaan na ang mga detalyeng ito ay batay sa mga pahayag ni Bibi at hindi kinumpirma ni Piolo Pascual. Hanggang ngayon, nananatiling isa ito sa mga pinakakontrobersyal na isyung nauugnay sa kaniyang pangalan. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, pinili ni Bibi na magsimula muli sa Amerika. Iniwan niya ang komportableng buhay sa Pilipinas upang maghanap ng panibagong direksyon. Nagtrabaho siya habang ipinagpapatuloy ang kaniyang pag-aaral sa filmmaking at entertainment business. Hindi niya ikinahiya ang pagsisimula muli dahil para sa kanya walang maliit na trabaho kung ito ang magdadala sa kanya sa kaniyang mga pangarap. Nagbunga ang lahat ng kaniyang sakripisyo. Nagtapos siya bilang summa cum laude sa Los Angeles Film School at ipinakita na hindi hadlang ang edad o nakaraan upang magsimula ulit. Noong 2022, naging opisyal siyang mamamayan ng Estados Unidos. Kasabay nito ay legal ding kinilala ang kaniyang pangalan bilang Bibi Gandang Hari at ang kaniyang kasarian bilang babae. Isa itong napakahalagang yugto sa kaniyang buhay. Dahil sa wakas ay kinilala rin ng batas ang identidad na matagal na niyang ipinaglaban. Ngunit muli siyang hinarap ng isang mabigat na pagsubok nang ibunyag niyang na-diagnose siya ng cardiovascular condition habang nasa Amerika. Nakitaan siya ng blockage sa puso at pinayuhang sumailalim sa mga karagdagang pagsusuri. Dahil sa pangamba, nagpasya siyang umuwi muna sa Pilipinas upang humingi ng second opinion. Binago niya ang kaniyang pagkain, pamumuhay at inuna ang kaniyang kalusugan. Sa kalaunan ay ibinahagi niyang bumuti ang kaniyang kondisyon at unti-unti siyang nakabalik sa pagiging aktibo. Sa kasalukuyan, mas nakatuon na si Bibi sa paggawa ng pelikula bilang direktor, producer at content creator. Bukas pa rin siya sa pag-arte kung may tamang proyekto. Ngunit mas nais na niyang gamitin ang kaniyang karanasan upang makagawa ng mga kwentong makapagbibigay ng inspirasyon. Hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng publiko. May mga nakakaalala kay Rostum Padilla bilang sikat na matinee idol, habang marami naman ang humahanga kay Bibi Gandang Hari dahil sa kaniyang katapangan na maging totoo sa sarili. Sa huli, ang kaniyang kwento ay hindi lang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa pagtanggap, katapangan at pagpiling mabuhay bilang kaniyang tunay na sarili.